Undang ka sa dito. Praise the Lord. Mga igsoon sa naghanap ang mga igsoon ipaambit kalabot sa atong MR. Huwag mo kalimot kung sa title sa atong MR. Kausap ko si Kristo. Praise the Lord. Si Kristo isip mananambal. Ang pangutana, daghan na pag naayo si Kristo sa atong kinabuhi. Kaya masakiton mo na. Ang mga magkasasala, mga masakiton. Gitambalan ta ni Kristo nga atong mananambal. O ganina, ipapit na sa itong mga igsoon nga si Kristo may aging kahikayan, namatay sa cross, bigluan ta, ipupusta, ipaambitan ta siya Diyos nung kinabuhi, nahimo na tang mga anak sa Diyos. Dahil mag-isgot kag mananambal, ganahan kita, labi na natay sakit. Sakit sa atong physical ba? Iba bisag mga tao ron, dali na kayo magtato, kung mailhan ka na mayo kang mananambal. Bakol, imong palakon, ay, kato na bakol, bisa kung sa kalayo, mo doon, maayo din mananambal. Katong kimay, katong na ay mga patulon, napayuban, patay, ibuhi. Pero, mga igsoon, ang Ginoo dili nagtagad kaayo sa gawas. Karon ang Ginoo nga atong nagawa, espiritu naman siya. Malangkubon sa tanan nga espiritu nga nagpuyo sa atong gianak pag-usab nga espiritu. Asa naman karon si Kristo? Tas langit. So sa kabahin, tuwa siya sa iyahang trono sa ikatulong langit. Pero sa usa kabahin, si Kristo naana sa sulod nato sa atong espiritu. So doon na natay connection. Gani giingon sa Episo nga naglingkod ta uban ni Kristo didto sa kalangitan. Ngano man kon naata sa atong espiritu. Mga igsoon, ang gitagad niya ngayon ang atong espiritu o kalat. Atong espiritu patay man. Kung siya'y nagkapatay, isgutan sa Episo tungod sa sala o kalapasan. Pero sa adlaw nakadungog ta sa Ebanghelyo, mituo ta, itagaatag pagtuo sa Ginoo, midawat ta ni Kristo, ang atong espiritong patay, iyahang gibuhi. Praise the Lord! Busa, di lang kay naatay Diyos nung kinabuhi, di lang nahimo kang mga anak sa Diyos, nahimo kang katauhan sa Diyos, kundi naapatay kinabuhing dayon. Labaw pa ng kinabuhi sa itong kinabuhi, ikining kinabuhi itong nabatunan di pa ni dayon. Temporary mo ni. Mag-ihap lang kag tuwid. Mag-ihap lang kag tuwid. Isuod ka lugnanan. Pero ang kinabuhi sa Diyos, walay katapusan. Ang iyang gitagad atong espiritu, muna itong espiritu patay, gibuhi niya. Haron nga, makadugtong ta sa atong Diyos. Haron nga, sa diyang muliso ta sa atong espiritu, mausap ta ni Kristo, diya sa atong espiritu, makakontak ta sa Diyos. Makapahimulos ta sa Diyos, makakinabuhi ta sa Diyos, makasimba ta sa Diyos, makadaig ta sa Diyos, diha sa atong espiritu. Praise the Lord! Kung ang pasalamat ta sa Ginoo, nga gibuhi ang atong espiritu. Pasalamat ta nga giluwas ta sa Ginoo, napoy uban magtuto, nagbaymahay na nakristohanon. Malipay ta. Kaya kung wa ta maluwas mga igsoon, adto gitas linang kalayo inigabot sa panahon. Mag-antos ta sa walay katapusan. Kung ayaw ipakagamay na nahimo tang mga Kristohanon, mga anak sa Diyos, kay una giluwas ta sa
silot sa linaw kalayo. Ginalata karon sa iglesia nga mao ang balay sa Dios, ang lawas ni Kristo. Haron na, adlaw-adlaw ayuhon ta sa Ginoo. Sa may sakit na to, kanang ato pagkabagulbulan, sakit mo na. Naama na sa tong hulog pagkatao, kada adlaw. Sige tagbagulbol, masakiton ta. Kunang Ginoo, ayuha ko Ginoo, kay bagulbulan kayo ko. Mabitan na magsigaway ng banak asawa, hasta ng mga pamilya gubot, kay bagulbulan. No? Isa pa man? No? Dalo! Di ba? Ang kinaiya na itong hulog na tao, gusto tagsigig, dawa. Tawag mo na, Maison? Ano kayo? Basta hulog, kita tanan. Bisan ako. Ingo na itong kinaiya, dalo. Gusto rata, sige tagdawat. Mo ganinin ka muhalan, kay dalo ka. Sakit na ako nang ayuhon sa Ginoo, ayuhan ng akong kadalo. Kaya bisan ka dili atuan, eh pagin na ito ihatag. Di ba? Dalo na. Yakin sabay mo ayaw ng akong kadalo. Ngano ang tao mangawa, tungkol sa kadalo. Ngano ang tao manlimbong, tungkol sa kadalo. Ngayon di ka muhalan, kagalo ka, sakit na mga igsoon, kinsa may makaayaw na. Si Kristo mo na mag-ambot na, Ginoo. Ayuhan ng ako kadalo, Ginoo. Gusto rin ko ganahag kanunay hatagan, di ko gusto manghatag. Sakit na mga igsoon. Kana pong silusan, sakit po na. Di ba? Banang kasawa. O bitang nagpag-away, yung masing panilos. Yang gisilusan po. Listen po. Diba? Usahay pagtiayon ang sigihog dahil katong uban. Ang asawa mo ingon, may pamanto si brother, no? Yang bana ko ingon, may pamanto si sister ni mo. O nagpag-away. Ganun, magkadahit mo siya sa uban. O siya kahibalo kung siya kinabuhi ataw. No? Kaya kini magkayon na nahibalo na magiging kung sa inyong kahimtan ko siya una-una kag maayo mo to. Una-una na di mo. Pero kamo na mo'y mag-ipon, may di pa mo magbubot. Di ba? Sakit mo na. Kaghang mag-iayon ron, nagubah tungod na ng silos. Magsige mag-yung panilos. Kaya padugay, awayon man. Pag-away, kung sa may resulta, wala karong enjoyment. Kinsa pa may ganahan, magpahimo na sa una-una, murag nagbingoan yun eh. Labi na cellphone, sige na, tawag-tawag, sige na, mag-chat na, naglain ng utok. Diba? Sakit na mga igsoon. Ganahan na po rin na, natural na ng silos. Natural na, sakit na. Ha? Oo, basta kay bisag kita na istorya, paglain ng boss, bisag tiguan, naghapon yung silusan. Wala din yung tiguan yung silos, no? Ngayon, so sakit na, ihapon. Oo. Kuya, labi na, idaran ako. Magambo ka. Diba? Nga, ang Ginoo, batukan ng sakit mo na mga iso. Kung nang magkabubog, ang pamilya magbubog, daghang mga butang na akong kasinahon. Diba? Daghang tao, patay, tumos kasinahon. Daghang ang mga sakit na, mga igsoon sa hulog na itong pagkatao. Dili na maayo isa pag profesional ka. Na atong sakit. Kanang atong pagkamasukanon. Diba? Kanang dali rata masuko. Magbagulbol. Kanang hinaway yung sakit mo na. Naana na to, basta nata sa itong hulog na pagkatao. Naana sakitan na to may igsoon. Kamo, ako, huwag makalikay. Kanang sa durog, gitas Ginoo. Huwag ko ganahin. Sa
Dahil po ganahan ng buta, adi ra buta mo ambo. Ganahan ng buta, ganahan ng marites. No, si kabit-labi. Mga sakit na nga makapagdaot mga igsoon, sa mga igsoon din sa payulik, sa mga silingan na to, o makadistrusar sa ato ang mga igsoon sa atong pagkinabuhi. Usapan sakit, kabalaka. Sakit na. Sakit na, dili. Oh. Halos. Ang tao, mabalakot. Ganun dili, makatigong, nabalaka. Diba? Si kabalakan. Masarap may bukas. Tigong ka, may makabugas na ito. No? Mapil tag-meeting. No? Makagasto, may noon ka. Anak, kaya itong una-una. Isa, di pa mumutugan mo, kinitinoon. Gusto gin na to, kanunay kang makapabul. Mga igsoon sakit na. Muna nga atong Ginoo sa Mateo Kapitulo 6, gisultihan kita nga dili ka magkabalak. Praise the Lord. Dili lang ang atong Ginoo, bisan ang mga apostoles. Ingon ang Ginoo sa Kapitulo 6, versikulo 32 siya, ang mga hintil nagkabalaka niining mga butang. Ang mga dili pa magtotoo, nagkabalaka sila sa daghang butang, labi na gyud ang biruan nato kwarta. Di ba ta babalakan sa kilala na presyos gasolina, pila presyo ng bugas, pila presyo ng mga suganon, mga paliton. Why problema ng presyo basta may kwarta? Kung sa pinakabalaka, kanang wa kita kwarta. Di ba? Di ba na problema ng mahal basta may kwarta? Ang problema, kanang wa kay kwarta. Bisan pag barato, may kwarta. Problema lagi hapon. Dahil sa na nato na maluwas na. Ang mga hintil, ang dili magtotoo mo na ilang kabalakan. Ada adlaw. Ang ilang kinabuhi, puno kabalak. Pero ang sa ingon sa Ginoo sa verse 33 sa Kapitulo 6. Ingon siya, unahan ninyo, no? Pagpangita ang iyang gingharian o ang pagkamatarong o ang tanang butang igadugang rakan. Praise the Lord. Di ta anay mabalaka. Mangutana ko. Kanang sa mga naipamilya. Kinsa may mabalaka ang mga anak ang ginikanan. Di ba? Ang mga bata labi na gagmay pa, magsigiro man dula-dula o nang balaka. Asa mangitag bugas, sa malisod anon. Ano man, naibalo man sila, na sila ginikanan mo pagkaon. Kaya kita, kinaama po tayo langit ng amahan. Praise the Lord. Amen. Natay langit ng amahan. Kung ang tawhanong amahan, nagkagad sa iyang mga anak, pagpakaon, pagtagpo sa panginahanglan, unsa pa kaha ang atong langit ng amahan. Amen. Praise the Lord. Di ba? Yang sabay ingon sa atong amahan. Unaha pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong. Kaya ang tanang butang, idugang niya kay ato, kay adugang may unahon. Balihon man ato. Mo nang magka-problema ta. Kay di man ta mutuo sa gisulti sa atong amahan. Pag ingon sa atong amahan unaha, mabitanan sa una kanunay tan latiguhon sa atong ginikanan ng mga bata kay sugoon. Di man mutuo, di man mutuman. Mga igsoon natay langit nung amahan. Unsay napangita ang gingharian o ang pagkamata. Unsa man ang gingharian, ingon dito, mao ang Iglesia. Kinsa mapuning pagkamatarong, mao si Kristo. Sa latod, sa inadlaw natong pagkinabuhi, ang atong unahon si Kristo o ang Iglesia. Praise the Lord. Si Kristo. Mo nang matagkaroon mo kunya, gani gidasid butag sa iyo, inigbangon. Mutawag ta sa Ginoo, mukontak sa Ginoo, muangko sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, magdaig, magsimba ta sa Ginoo. Kay niyanang buntaga, lain na sab nga adlaw, tibok gabi giatiman giampingan ta sa Ginoo gisanggapan.
Kaya gani kita, wa gani day-day, ginigbangon, largo kusina, kay magluto, mag-init ng tubig, kay mangapi. Di gani ka pasalamat sa Ginoo. Di gani makadayeg sa Ginoo, yung sa pag-amping, pag-atiman, o pagsangkap sa atong Ginoo. Di ba? Dayon, mubasa ka sa iyang pulo. Espirituhan ng kalanon ng ison. Sa pisikal na to, sa tawanan na to kinabuhi, mo nang mukhaon ka. Mo nang manarbaho ka, magnegosyo ka. Kaya karon kapalitag bugas, sudan mo gina-importante, makakaon ka. Pero kung gitagad man nato ang atong tawhanong kinabuhi nga temporary ra, unsa pa kaha labi bantagdo nato ang kinabuhing dayon nga atong nadawat nga walay katapusan. Muna niya sa Ebanghelyo Juan, Kapitulo 6, gingan niya itong katawan. Ingon siya na, ayaw ninyo, yun siya na pag-ingon? Ayaw ninyo hagui ang kalanon nga mawagtang ra. Mo'y hagui ninyo ang kalanon nga mulungtad sa kinabuhing dayon. Kita nga itong gihaguan karon, atong gipaningkamutan. Diba? Kalanon na mawagtang. Kaon mo, hala, hago, trabaho, kaon, kauman, talibang. Kadugayan ni mong kaon, diabetes, na high blood, arthritis, daghan sakit, tungkol sa kaon. Pero gihaguan gina na to. Pero pangutana, gihaguan ba na to ang kalanon na mulungkad sa kinabuhing dayon? Bet. Nag-imal ka mabuntag. Basa tag Biblia, pulong sa Ginoo. Awa kay kaon. Muna sipok itong ulo. Ha? Sulay daw ay pamahaw, ay paniutorik, paninapon. Diba? Sipok ulo. Labad ang ulo. Way kusog. Dayon, may nga ay surang-surang, wala ba ko'y kaon? Kung yung sahay, nga mga iglesia magkagubot, kinaghang mga iso may kaon. Mas mutihan na gamay pulong magbigil. Mas mutihan na gamay pulong manluot. Ay, nagkabutin ko. Ako magigitulong na to ba? Ako gitigo at tituma to. Ngayon mo na, tungod kay, wala ta makapahimulos sa pulong sa Ginoo. Wala kay kaon. Kung inikabot sa mga kalisdanan, mga pagsulay, mga paglutos, dali na kayo tang mapiko ay watay kaon. Mo din mo lagat tas Ginoo, daghang manaway, daghang pandaot, ang pay dili. Kaya, ano na? Watay kaon. Wala tay pulong na nagtiog na to, nagligo na to, aron pag-abot sa kalisdanan, pag-abot sa pagsulay, di ba? Pag-abot sa mga sirkumstansya, likon kang makabarog, ganuman, kay nakapahimulos ta sa Ginoo adlaw. Dahil ko ng Ginoo, mga igsoon, magpasalamat ta sa Dios. Nga gipili ta sa Ginoo sa bilyon nga katawhan, usa ta nga gipili sa Dios. Amen. Ayaw ipagkagamay ng atong pagkapinili. Kaya kung ang Diyos nagtanaw pa sa rasa, reject kita. Kaya kung ang Diyos nagtanaw pa sa atong kahintang, di man ta mga portahan. Reject ihapon ta. Kung tanaw ang Diyos ng mga edukado, kasagaran, pipila na may edukado, moray magwan kita, reject ihapon. Samot na sa itsura, reject pa kita. Di ba? Pero, pasalamat ta sa Ginoo, nga wa magtanaw ang Diyos, unsay atong kahintang, unsay itong grasya, unsay atong pagkabutang ininyo ka, ang gitanaw sa Diyos, gipili ta diha kang Kristo. Amen. Dahil ko ng Ginoo. Amen. Mga igsoon, giatiman ta sa Ginoo. Wala na to makita, giunsa ta pag-atiman sa Diyos. Wala pati ang Ginoo, manluod pag kita. Ato pag yung usay problema, ang Ginoo mo itong mahimungtan.
Di ba? Magpasalamat tas Ginoo. Bisan karon magpasalamat ta kay kung tuwa taron sa Iran, bombaroy atong giatubang sa mga tao dito. Ha? Ang mga tao nga matay, nga yabag ng uban, wad-an ang trabaho, wad-an ang panginabuhi. Yan kita dire, mahay pa. So, may pawa ko na Kristuhanon, minggong kuron. Lakaw taon, ay kumasilingan, mihay kayo. Membro tag-asay. No? Asay kaon, asay birthday, asay kasal, asay namatyan. Kalimutan kaon. Diba? Pero katawhan mo ta sa Diyos. Giatiman ta sa Ginoo mga iso. Kung sa dili ta anay mabalaka, kay natay langit mong amahan. Pero ingon siya, sunod na verse, 34, ayaw mo kabalaka, mahitungod sa inyong ugma. Pasagdi na ang ugma, magkabalaka siyang kaugalingon, bahala ka niya kabalakaha ka niya. Kabalaka lagi mo. Diyan sa Apostol Pablo, diyan sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6. Ingon ko siya, ayaw mo kabalaka sa bisan unsang buta. Hinua pinagi sa pag-ampo, pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat. Di ka mabalaka, sa may tuhimon. Sa bisan unsang mga butang, ipahibalo nga to kanya pinagi sa pag-ampo, pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat. Yan, kung yung basahon dito sa footnote, ang kinidaing kabalaka, dili nagikan sa Diyos. Hibalo mo ka sa gikan, sa yawa, ni Satanas. Ingon dito, butangan ka kabalaka, haron madisturbo ta sa atong pagpahimulos Ginoo. Maulang ang atong pagkinabuhi sa Ginoo. Hindi naman ka magkatawag pahimulos kay imong una-una, na may bugas. Na para may runon sa eskwelahan. Naay daghang may runon, napay kurinti, napay tubig. Yan sa man may mo sige mo pahimulos, mo plus ay mo una-una katong kabalaka. No? Way balon nimo mga anak, mo eskwela na ugma, Lunes na, may runon sa eskwelahan, napay tubig. May tindahan na. Pero sa gingon, ipahibalo lang kaniya pinagi sa pag-ampo. Praise the Lord. Amen. Ipasa. Ginoo, ikaw magtagbo. Ginoo, imuning sangkapan, tagboon ang tanan akong Panginoon. Problema na to, di maputa mo po. Di puta mga muyo. Di puta kabalo magpasalamat sa Ginoo. Anak ang puta magpasalamat kung anak. Ingon dito, bisa ko ka mabot, pasalamat na ka. Di ba maayo magkay ng mangayo ni mo ng imong anak, ma? Palitin ko sinina, ma. Sige, huwag na kay makakwarta na, palitan di ka. Kami mo mo anak, ma, salamat na sa sinina. Uy, puro mapugos na lang po ka, nagpasalamat na madaan, huwag gani. Palitin, nagpasalamat na daan. Ingon ana day ang atong Diyos, mga ekso. Praise the Lord. Munang ang kabalaka di ay iyan ang Satanas. Niya ganahan mo, sige mo kuyog sa Satanas. Matulog, dugdog mo sa Satanas. Kasi mo kagabalaka. Oh. Gakos-gakos ng Satanas. Niya ingon po si Pedro, unang Pedro 5:7. Itugyan nga to kaniya ang tanan ninyo kabalaka kay may kahalawa alang kayo. So ang Ginoo, ang mga apostoles, namulong na to. Nga dili ta mabalaka, kay ang yawa, butangan na kabalaka. Pero kinanglan, ipasa. Magduwag basketball ba? Mayroon na yung uban. Baunga, may kauban. Kasi nga, ipasa abot sa bula, pasa na yun, kaya harong na di mailog sa kalaban. Kaya kita daw, kagaan tagkabalaka, kaya sige naman tagdawat, ito tagabalong pasa. Muna, napuno na tagkabalaka, hinlapaw ng kabalaka na to, di na ta makit-an sa tiguman. Nalumsan na ta sa kabalaka. Diba? Ang kabalaka, gisgutan sa Mateo. Katong binhi na nahulog sa ikatulong matang sa yuta, katong naidagan sa pinit. Yan sa pinit dito, maunang mga matungod sa kabalaka sa bahandi, sa pagkamalimbungon sa bahandi. Nga mo'y maglumos na.
Grabe ang kabalaka mga igsoon. Bisan gani karon nagtigong ka, basit na balaka naman. Asa mo mangitag lungagonon ron panihapon? No? Busa, mga magtupaw naman tayo. Yan doon ay butang. Sa daang tugon sa Exodo 20, ang katauhan sa Diyos, kaya mga Adventist o religious tao, kabisado kanilang 10 commandments. No? Pero gingon dito, ang pulo sugot, gibahin. Ang unang 5, ngadto sa Diyos. O ang ikaduhang 5, ngadto sa mga tao. 10. Pero gingon sa bagong tugon, nga ang napulo, matuman lang, pinaagi ining duha. Di short na. Sa unsa mapaagi? Manang gingon sa Marcos 12:30. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, o sa tibok mong usok. Muna yun na. Kay kung gihigugma din nato ang Diyos, kung saan itong unang 5 kasugo, no? Dili ka magbaton. Dili, para man sa Diyos. Unang 5 nga sa Diyos. Dili ka magbaton og laing Diyos. Gawas kanako kang Jehova. Ikaduha, dili ka muyugbo o mag-alagad og laing mga Diyos. Dayon ikatulo, unsa man ikatulo? Dili nimo gamiton ang ngalan ni Jehova sa pagpasipala. Ikaupat, bantayi ang adlaw ng ipapahulay. Dahil ikalima, tumahod ka sa imong ginikanan. Aron magmataas ang imong kinabuhi. Kining mga batanon nga di mo tahod o ginikanan, dalirang mamatay. Kana di mo tahod. Ingnaw sa inahan nga, ayaw lagi sigig padagan kusog, padagan magkusog, patay. Ayaw lagi sigig laglaan, kaya madisgrasya ka, lagi man pa to, disgrasya ka. Ingnaw, ayaw sa lagi pamuya, biskuila lagi, muya ba kayo, disgrasya. Diba? Dahil pagka-disgrasya, naunsa naman, nadugay na, ibiyaan mo, naghiko, patay. Muna na, unsa man, pabubuon. Muna kitang kamong mga batanon, mutahod yun sa inyong ginikanan. Ingon dito, haron, mutaas ang inyong kinabuhi o magmauswan. Ay, panalangin na. Pero di ka mo, nasupakiro kayo, tubag-tubag, musukor, di mo tahod, tunglo. Di taga-taas na kinabuhi. Ang Biblia. Bisan sa Episo, Kapitulo 6. Listen. Dahil ingon niya dito, ikaduha, higugmaa ang imong silingan. Kaya kung higugmaon na imong silingan, ang ikaduhang 5 nga kasubuan, matuman mo. Unsa man itong ikaduhang 5 sa kasubuan, ikauno. Awa, may kabalo. Dili mo magpatay. Dili manapaw. Dili manawat. Dili ka magsaksid bakak patok sa imong silingan. Dahil ito, dili ka maibog sa balay sa imong silingan. Sa balay sa asawa sa imong siya, dito sa mga kahayupan. Tanan-tanan anak niya. Kung nahigugma ka sa imong silingan, sa imong isig katao, sama sa imong kaugalingon, dili mo naman. Nahigugma ka, mapatay ka na imong naghigugma. Diba? Mangawat ka nga imong naghigugma, sama sa imong kaugalingon. Makasala pa na ka, nagpanapaw, kung imong naghigugma. Maka-witness pa na ka, o usaksi pa na ka, mamulong kag bakak, nga muna. Nga imong maghigugma.
O sa daghang butang. Busa ang 10 commandments ingon nito, gituman ra sa duha. Higugma ang Diyos sa tibuok mong kasing-kasing. Tibuok ka lang. Tibuok sa labutan o sa tibuok puso. Praise the Lord. Napay habilin. Tibuok naman. Wow, mayon ang Diyos. Higugma ang Diyos. 1/4, 1/2, 1/3. Whole. Whole soul, whole heart, whole mind, and whole strength. Tibuok. Ya, karon. Kita may nahibalo, kamo may nahibalo. Kung sakit ka dako yung higugmas Ginoo. About 1/4. Masig 1/8 ra gyud. Ha? 1/2, 1/3 o whole. Di ba? Wala problema. Nahigugma mo kita sa Ginoo. Kaya mga igsoon ang paghalad. Why question na? Kung nahigugma ta sa Ginoo. Praise the Lord. Ginoo, dili. Kaya bitaw mag-uyab. Basta tinuda na ilan. Bisa di pa mangayaw ba? Lumog-lumog lang. Palitan na yun sa iyahang uyab. Nahigugma ko siya. Yung sa wapon ka na yung cellphone. Oh, pili. Pero dahil kwarta ang laki. Pero tinor higugma. Samok-samok na. Kahit na yung bulak. Ay nakapulak sa utot-utot. Nagbulak lumbil. No? Kaya imong paghatag, expression na nahigugma ka sa imong gihatagan. Nga nung magproblema mga magtotoo paghalad, kaya dili ka nahigugma siguro sa Ginoo. Sa tibuok na itong kasing-kasing. Di ba? Ang ato lang gitagan, ato lang yun. Pag naiwan ka, ato. Mga anak, ato. Kaugnaw sa anak. Pag kita huna-huna sa Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo. Una-unahon ginato ang iyas Ginoo. Praise the Lord. Ya. Kita unsa may atong gihigugma. Ha? Nanginabuhi ka, panargis mong kulinan, may ingong halad. Ako ang pamagani. Suhalan pag yun. Katinood na higugma sa Ginoo. Katong nahigugma sa Ginoo. No? Andang siya kamuhatag sa tanan. Ya kita gani, ikapulo ra gani, di gani tagahatag. 15% di gani takahalad sa atong income sa Ginoo. O ikaw na kay uyab ingon ani dalo ana. Yaay no lang. Problema giga. Mga igsoon, ang paghatag sa ikapulo, dili problema kung higugma ta sa Ginoo. Nagingon dito, sa tibuok kusog, nagpasabot sa atong mga paghako. Munang pag naay panalangin sa Diyos, kada bang natay income, posible, mapagwa kay income, kaya sabi mo ipalit bugas, palit ni mo panginahlan, na-agyaw. Igahin ditong iyas Ginoo. Kung gusto ka nga mapanalanginan ka sa Diyos, ayaw kan atong iha. Matunglo ina. Bisag unsa ta kalisod. Mga igsoon, parihas na ta. Iagi tag kalisod. Trabaho, manguma. Diri mo ko sa una, 1984, trabaho mo ko na repeat ko sa una. Naluwas ko 1982. Pero sige na ko kapil ng time meeting. Kunya, asay na meeting sa una 20 kiloset. Di man ko manangig sa muang leadman. Largo kong absent sa kiloset. Okay, di ba nasugot?
Ikaw itong liban ito, mopsit ka, di ka ba mo libre ka sa ikaw, kung sugot, lugay na ba? Ay, hindi kayo, madaot kasi mo trabaho, ikaw amo na yung gusto. Ano man? Eh, masabot mo ko sa kong trabaho. Eh, kung may paimuuli ko, gamuat, manguma ko. Kaya, ako rin magbuot. Hingabot man yun na kaming grupo ha, unong may kabok sa isa ka grupo. Ipapirma na may prove. So, ma-regular may, agabot 1 year. So, namo kung uno kay ako may wak mo pirma, ito itong among indoon kong supervisor. Ibalo ba ka, kakilintanan na narbaho, dinispil ko, gusto ma-regular, kaya ikaw di na gusto, pasig magmahay ka. Ikaw di mo ko magmahay, undang magalit ko sunod si Mana. Ano mo undang magalit ko? May mag-uma ko kay og asay na schedule, ito mag-problema. Wala ko ginahuna itong trabaho, wala ko ginahuna ng regular ko. No? Akong ginahuna, hindi ko maulang, yan ay buhat sa Ginoo. Ako sunod si Mana, tulad ko. Pauli ko sa mga. Ngayon mga ikson ba, mubayag ka, hindi. Di tapasagdan sa Ginoo. Kung mag-isgot ka, nga unang gisgutan dire mga ikson, kalabot sa atong uma. Unya, ang hinungdan ra ba sa Revelation chapter 2, ang hinungdan sa pagkaunlod sa iglesia sa Asia. Una, tungod sa pagbiya nila sa unang hugma nila sa Ginoo. Peligro na yung mga iso, kung mawala ang atong unang hugma sa Ginoo. Yan naman yung mga istoryahon sa una ng mga dalaga nga first love never died. Mga ison, i-recover na to ang atong paghigugma sa Ginoo. Kaya hinungdan sa sunod-sunod nga pagkaundod sa iglesia tungod sa pagbiya sa iglesia sa Episo. Daghan silang buhat, daghan silang trabaho, mga pag-antos. Bisan kung ay nanudlo dito o sa to, hiwik na pagtulunan, ilang gibatukan. Pero ino dito, usa lang kabutan. Iyang gikausan. Gibiyaan nimo ang unang gugma. Seryoso na yung mga igsoon, kining pagbiya nato sa unang gugma. Busa, ato yung i-recover. Ato yung kanunay sultihan ng Ginoo na higugma. Praise the Lord! Paghala dili na problema, basta nahigugma tas Ginoo. Kanang imong pamilya, iyang po itugyan na sa Ginoo. Kaugmaon sa imong anak, ihatag na sa Ginoo. Pag-eskwela sa imong anak, itugyan na sa Ginoo. Ang Ginoo, maoy paunahan mga igsoon. Ayaw niya sige plano, ayaw sige kabalaka, ayaw pagka-problema. Itugyan na sa Ginoo, Ginoo, kining akong mga anak. Inulan akong mga kipagdaghan mong anak. Ginoo, ikaw na'y bahala sa ilang kaugmaon. Oh. Sa ilang pag-eskwela, sa pinansyal na panginahanglan, Ginoo, o pagkaon, dili ko makahimo. Pero Ginoo, naa ka sa akong sulod. Naa ka nga nagatiman na mo. Basihan na mga igsoon, unsay panalangin sa Dios ihatag nimo magamay madako. Ayaw hikawi ihalad na sa Ginoo. Kay makita na sa Ginoo panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Basahon na to ang Deuteronomio 15:10 kinsa to na ito. Bisaya karon ma. Say Wow, anak ko ka.
Amen. Deuteronomio 15. Oh. Sa walay duha-duha. Hatagan gyud nimo siya og dili magsubo ang imong kasing-kasing sa dihang mohatag kaniya. Kay tungod ning butanga panalanginan ka ni Jehova nga imong Dios sa tanan mong buhat o sa tanan nimong buhaton. Insay magpanalangin si Jehova sa tanan nimong gibuhat o sa tanang imong pagabuhat. Nganong panalanginan man ka? Kay gihatag nimo ngadto kang Jehova. Bisan sa mga kabos, ano nga itong pagpanghatag? Ang Diyos, magpanalangin ka. Mga igsoon, di na ta badyaw. Gudyaw. Diba? Ngayon sa una kami, sa una, badyaw eh. Pero karon gudyaw na. Ganun man, di naman sila pangayo. Magnegosyo naman sila. Kung ang kitang mga magtotoo, mag-ampo kas Ginoo. Ginoo, hatagi ko panginabuhi. Dili lang para sa akong kaugalingon o sa akong pamilya. Kung dili para sa iglesia, para sa imong pamatigayon. Nakay kasing-kasing. So kung makita na sa Diyos, ang Ginoo magpanalangin ug maggiya nimo sa mga butang nga imong buhaton. Pero sige kag ampo, Ginoo, hatagi ko Ginoo, wa ko'y bugas na ko'y bayron, wa kay hatag-hatag sa Ginoo. Panalanginan ka kas Ginoo, matiwas. Musamot Ginoo kag kalisod. Pero kung nakita sa Dios ang imong kasing-kasing, ang paghatag sa iya sa Ginoo, paghatag sa mga sulugon sa Ginoo, paghatag sa mga igsuong na sa kalisod, ang Ginoo magpanalangin nimo. Gingon diri sa tanan nimong pagabuhat. Wa man ang atong paghatag o mag-ingong nagdako, gibasi man sa panalangin sa Dios nga naa nato. Kung naa kayo sa kalibo, mo kayo nahihatag ng ginintos, pila may iya sa Ginoo sa kalibo? Yes. 100. So kung muhatag pagod ka na siya, wala ikapulo. Pero mga halad, walang mga operates, halad, walang pwede mo pakapinanin mo 5%. 150, hatag mo sa Ginoo. Diba? Pila may imo? So 1,000. 850. Imo magitong naginutong tong iyas Ginoo. Nga imo dako man. Pero hinunaan, katong imong gihatag mga igsoon, binhi to nga imong gipugas. Harong mo ani pagkagdaghan. Walang ingon sa buhat 20, kag versikulo 35. Ingon siya, ingon sa atong Ginoo, bulahan ang naghatag, mas labi pang bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kita malipay kang makadawat, pero dili ka bulahan. Dili ka panalanginan.
ang gipanalanginan sa Dios katong naghatag. Una-una nimo nagpanalanginan ka. Pero kini man to binhi tong nadawat nimo. Katong naghatag kay binhi man tong iyang gipugas. Nya giingon ko na sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 6, ang namugas sa kanihin mag-ani o kanihin. So kung gamay na kang ipugas, gamay na po ka na. Kung siya gingon pa, gingon dire, ang namugas, so aman gingon dito, ang nangani, una yun, mamugas, moro po na ang prinsipyo, hatag. Kita mo yung rin ako, hatagan ko, o hatag ko, ugas ha. Ang mag-uuma, huwag kay binhi, na kay uma, pag-ita nyo ka, ipalit o binhi, ano na kay ipugas, aron mauani ka. Busa ang namugas sa kanihin, pugas ka sa kasalmon, natural, damay ka kanihon. Pero pugas ka kinarona, sinagona, muani ka ka. Mula namugas sa kanihin, muani kanihin. Apa na namugas sa kadagaya, muani o kadagaya. Yan diskutan ko diha ang ako nga mas labi pang kanaingon pa gikahimutan sa Dios ang kasing-kasing nga malipayon nga naghatag. Malipay ka na kay kasing-kasing nga malipay ka kay gihatag nimo na yes Ginoo. Mga igsoon, usbo na to nang ato ang binalansihan. Kaya usahay ko niligapot na to sa kwarta. Militar, manarbaho ka. Na kay 2,000. Usahay ning atong arithmetic. Diya sa Ginoo di mo dala. Kay pag-abot na kay 2,000, ada si Manaha. Maguna-una tayo ka, palit bugas, sudan, bayronon, nga eskwelahan, no? Utang-utang sa tindahan. Ibig balanse kay ang utang tanang bayronon. 2,500 man. Yang income 2,000. Kukuhaan ako ni 2,000. Imbis 500 may kulang. Kuhaan ako ni o ikapulo mga halad. So sa kalibo, 150 sa 2,300. 1,800 na yun na kumutang. Diba? Kung nag-ianong ka, muhalad. Eh kulang man. Mga igsoon, inig-abot sa kwarta ay sa nagunahunaan ng imong bayronon. Ayaw una-una sa ng imong palitonon. Ang una nimong una-unaon, ang una nimong tanawon, pilay iyas Ginoo. Diba? Nama kay 2,000 hingabot. Oh, na 200 na ko ikapulo. Dugangan pa rin ako 100 kay mga halad. Ang mga halad mga igsoon, kita'y magbuot, pwede nyo muna drive-an. Kana bang butang niya ko, sa 2,000 nimo ang ikapulo, 200. Iya kitos Ginoo, di ka pwede mo drive na. Di ba nimo hilabtan? Pero kanang 100, pwede na gipabati ka sa Ginoo nga may igsoon naglisod. No? Lisod ba? So, ipabati ka sa Ginoo. Kapag mo 100, pwede ito isorti mo supre, butangan mo ngalan si Tampulano o Tampulana, para niya to dito. So, katong ukab sa opening box, hindi ka na may ngalan, automatic na, ihatag atong nakangalan dito. Kaya ka na, naigsoon, ditandog sa Ginoo nga muhala dito. Pero katong imong ikapulo, ayaw drive, ilap, ihog dito. Diha sa laran, iya dito sa Ginoo. Praise the Lord. Mga igsoon, ayaw mo ginagaawa, may income. Kaya bisan, unsa na to kalisod na kita income. Pero sugdan nato sa pinakagamay o pilay atong income. Ihatagin nato ang iya sa Ginoo. Kay ang Diyos maoy magpanalangin. Sa Lucas kapitulo 6, versikulo 38, ino na dito. Panghatag o kamo paghatag. Ang una dito panghatag, mao gyud ang prinsipyo. Panghatag, ugas. Aron ka mahatagan, panghatag. Praise the Lord. Hatag ra. Sa una mga igsoon sa among kasinatian,
Muhatag mami, pero wa man kunong. Wa ba may sakto? Yung usahay lagi yung na ay dako-dakong problema, makaltas kong yes Ginoo. Munang sa ngadto-ngadto ang Ginoo naggiya na mo. Among gipahusto. Praise the Lord. Dahil sa diyang nahusto na, unang tinuod yun ang ipamulong sa Ginoo. Dili kita makulangan mga iso. Basta kay naa kay gipugas, naagi kay man. Kung naa kay yuta, pugas mo niya. Tanong saging, tanong lupi, tanong kamuting kahoy, tanong kamuting. Pila ka bulan pag-iha. Di ba nakagmaan? Kaanay na ka sa imong kamuting kahoy, kaanay na ka sa imong kamuti, makaharvest na ka, tuwid ka pin sa imong saging, pipila ka ko imong lubi, mo harvest na ka. Gano man, naakay gipugas. Pero di ka mabugas, huwag kaya dito. Di ba? Simple lang, prinsipyo sa Ginoo. Mga anak ta sa Diyos, kakauhan ta sa Diyos. Kunya kanang inyong gihalan, wala nagpasabot, tuwa ng radili padulong. Ang Ginoo na ipanginahanglan. Di ba? Pagtukod na itong meeting hall, pagpamalit na itong mga gamit sa meeting hall, di ba? Mga bangko, kung ganyan, mahimo ang iglesia na service, na isakiran. So, daghan kayong panginahanglan sa iglesia. Kung ang mga balaan dili makakita, dili ta pitbull nga muhatag, dili ta matinud-anon, muhatag sa iyas Ginoo. Isa may mahitabo sa iglesia. Diba? Kung dili po nato ihatag sa Ginoo ang ikapulo, nag-ingon mo po na sa Malakias, ato mo pong ikawa. Kini nga basahon, before ko mo padayon nga may igsoon, kamay lang. Human ani kisgot niya nga higugmaon ang Dios tibok kasing-kasing. Ngadto tumoy ana. Ang Ginoo misuod siya dito sa sinagoga. Nagpatbang siya sa halaran. Ya dito daghan kayo mga eskriba, mga Hudyo, mihatag sila. No? Dito mga kwartahan hatag sila sa ilang mga halad, papulo dito. Pero naay usa ka babaeng balo, biyuda. Dayon mihulog siya duha ka diyo. Murag tanaw na to na, duha ka sentabo. Hulog niya. Dahil gikuhit sa Ginoo to yung mga kinuna. Ingay ang kinunan. Kita niyo ng mga tao nga nang hulog. Kaya ka ng babae, pinsa may dako nilang halad. Siguro ito na ito pagsulti, ang uban naghalad, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, sa kalibo. Ingnon lang na ito, sa atong kwarta karon, ang madawat, talos piso mo lang, 2 piso. Mora ni kaya, mora mo ito yung kwarta sa babaeng balo. Gihurot niya, hulog. Dahil ingon na Ginoo, kinsa may dako nilang halad. 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, sa kalibo, 2,000, o katong 2 pesos, ibutang mo lang. Karoon na to, 2 pesos. Asa may dako? Ang 20,000, ang 10,000, 15,000, 5,000, o katong 2 pesos. Kanong dako man ang 2? Kunin mo tanaw. No? Gamay, ilang, may 2. Pero moro na ito yung kwarta. Isiyok maghulog. Pila man ka porsyento ang gihulog niya. Dili lang 10%. Kaya kung ni 10% ang iyang mahulog, by distabos na. Gihulog man niya tanan. 100%. Niya katong uban naghalad 20,000, basig ang income ato nagko kayo, di lang kayo ang ikapulo 20,000. Katong naghulog og 10,000, basig ang income ato minilyon na niya 10,000 rin hulog. Pero katong tuwa, butang lang nato 2 pesos na to. Nganong dako man, kay gihurot man niya. Kuya kayo,
binalansihan ng Ginoo, no? Pero ngayon karon, asa may dako, ang 2 o ang 20. Buwing kag 2, taga-ati kag 2, kung aring 20. Mga igsoon, una usahay, moingon ko tayo, babae ni Pabiyuda, 2 naman ito ihatag, dako naman ito. Pero musuon ko ka. Isang kagi na itong kwarta, musuon yun. Kaya ito sa babae ni Biyuda daw, kaya 2 ka gani. Kaya mo ganyan dako, sino? Maura mo dito, tanan. Kusa kuning income kag 5 mil rong simanaha, ang ikapulo anak, pila man? 500 plus. Tapay mga halad, 5%, 750. So ang naani mo, 4,250. Sa diyang imo nang gihulog mga igsoon, katong imong ikapulo. Diya sa iglesia, doon na siya gibahin-bahin na. Di magparehas. Pero naatay 5% gikan sa total gross offerings para sa PTO, Perfecting Training in Osamis. So kung naghalad ka, kanang imong gihalad, na 9% na nga gamay, 5%, nakaambit ka sa buhat sa pag-perfect sa mga training sa Osamis. Kanang 6 months training sa Osamis. So katoy mong ihalad, 9% nga nakaambit ka sa buhat sa Ginoo sa perfecting training in Osamis. Na kung kahit porsyento, another 5% gibahin, na 2% para sa middle age training sa Cebu. So kuha mo ka, nakashare mo ka dito. Na kung kahit 2% katong sa collegiate training sa Iligan o 1% tuwa sa Malabon. Kung naghalad ka, mga igsoon, nakaambit kayo ng mga buluhaton sa Ginoo. Pero kung wala ka maghalad, wala ka nakaambit. Gayon, napagi 20% gikan niya para sa work, para sa buhat, ilabi na din sa Cluster 1, Davao Region. Bisag wala ka mo apel, pero tungkol sa imong halad, naka-share ka. Nakaambit ka mga igsoon. Gayon, plus pa na ang uban na, diya sa lokal. Maunang ang Diyos, panalanginan ka sa Ginoo, kay nagtagad ka sa buhat sa Ginoo. Di man makalihok ang buhat sa Ginoo kung walay sa lapian ng bahay. Kana lang sa atong lokal, pag-gaspel ka, visitation, kinanglan matag bike palit gasolina. Ya karon halos na mo, kapit na mo times 2 ng atong gasolina. Di ba? Kakunwain mo halad. Kung man, mapinding ang buhat sa Ginoo. Di ba makayag baklay-baklay, lagyo man. Niya igbaklay, gutom po, uhaw po, musnacks pa. Di ba? So mga igsoon, kung matinumanon ta, ang Ginoo magpanalangin. Praise the Lord. Why mawala na to? Murang gingon sa Lucas 6:38. Panghatag o kamo paghahatagan. Ang dinasok, pinantar, nag-awas-awas, ibalik ra sa inyong sabat. Kung maghatag ka, hatagan po ka. Itsa may muhatag na to? Ang Diyos. Base sa sukod mong yatag, inatkan. Dinasok. Maramag mananggi ka sa unag mais. Ang imo ng bahin gani, alam, tantanon ginabukag, yugyugon, idasok yun. Kaya mo na imong bahin, pero kung sa ginoo ito, mubalik ra sa imong sabat. Dahil ko ng Ginoo. Dili mawala. Para may oras. Dayon, sa Malakias, kung dili na ito ihatag ang mga ikapulog mga halal, kaya nito makapangawat ka. Wa siguro ta mangawat sa itong silingan, wa siguro ta i-blatter ka sa itong barangay, pero basin ang Diyos kung itong ikawatan. Kung wa na ito ihatag ang ikapulog mga halal, kaya siya ikawatan. Malakias 3:8 ngadto sa 10.
Sa ingon niya dito, inunglo. Kining tibuok nasod tungod kay inyo akong gikawatan. Ang dili na to paghatag sa iya sa Ginoo, matinunglo ka. Mahibong ka. Walay panalangin. Kanunay kang kapos, kanunay kang gibukod. Bubot pa inyong pamilya. Ngayon na, tunglo. Patunglo na ganyan, isod na kayo. Unang maginulsol kita mga isod. Mga anak na ta sa Diyos. Pero basin sinitag pangawat. Matunglo ka. Dahil gingon niya sa verse 10, dagaan ninyo ang tibok ikapulo sa akong balay nga tipiganan. Aron dunay makaon. Dahil gingon siya, sulayin ninyo ako karon. Dili ba bubuan ko kamo sa panalangin nga wala na unyay dapit o arang dapit nga arang kapunan. Praise the Lord. Pulo ka sa Ginoo Kristo. Dadon na nato ikapulo sa balay tipiganan o balay tiguman. Sa man ang balay sa Dios karon mao ang iglesia. Aron dunay makaon o way muhalad wa tay paniyot. Pas mo. Diba? Mag-meeting ta, wantay kaunon, kaya wapay ng halad. Mga igsoon, makakunta. No? Mahimo tatang mga taong manggihalangon. Mga taong manggihatagon. Praise the Lord. Kung magkapot ka sa Ginoo, mawala ni akong kadalo, mawala ni akong kahangol. Imo akong tao nga manggihatagon. Amen. Praise the Lord. Dayon, buksan niya ang kabuhanan sa iyo. Mahibong ka, panalangin sa Ginoo. Bukas gani ang kambuhanan, bubuan tas panalangin. Ang lisod lang, kung di ta muhatag, sirado ang kambuhanan sa langit. Dahil verse 11, gingon dito, o mag-uuwa ka, di ko sira siya, badlungon ko ang mga lumalamoy sa inyong mga pananom, nga mupahulog sa mga bunga sa tanom sa dili pa panahon natin pamuko. Mag-uma ka na ay protection. Insay mag-protection ng Ginoo. Mag-uma ba ka taghandangan. Pero kung pitful ka, nagtagad ka sa panginahanglan sa Diyos, ang Diyos, mga igsoon, magtagad ko na. Una dunay kaming pamphlets, asa maday atong tagdon pag-una, ang atong panginahanglan o ang panginahanglan sa Diyos. Kung tagdon daw nato pag-una ang panginahanglan sa Diyos, tagbuon po niya ang tanan natong panginahanglan. Kaya kitang tao kay mga Ginoo, kung imo lang kong tagaan, imo lang kong sangkapan, imo lang kong panalanginan, muhatag din ko Ginoo. Dili na mao. Ang Ginoo hatag daan. No? Kay ang Ginoo muhatag po nato. Pamugas daan. No? Aron ta panalangin. Mamugas ta daghan, panalanginan ta sa Ginoo. Kay ko ang Ginoo mga igsoon, na punta na magkambyo ang atong tinanawan. No? Mausab ang atong tinanawan. Mausab ang atong kasing-kasing. Dili ng tata mga taong dalo o hangol. Una kung dalo pa ta, hangol pa ta, puduol kita kanunay sa Ginoo. Di nang ko mahimong dalo. Di nang ko Ginoo mahimong kawatan. Praise the Lord. Amen. Dahil ko ng Ginoo mga igsoon, ang Ginoo atong mananambal, ayohon taniya, daghang kitag balatian, labi na sa atong talag, kusa ang Ginoo mag-ayo na to. Diya po sa atong espiritu, labi na sa atong espirituhanong tinubuhi. Amen. Salamat sa inyo mga igsoon. Bato pa si Ginoo, yan na itong bring lawas. Kaya mo nila itong nakakaroon ng pag-alaga. Mga igsoon, ato naman sa pangawon. Ang nga na po ihalad atong bring lawas, kaya kutog talas stress.